Mayor, meron kayong local government support fund, napakalaki. In fact, dinoble ngayong taon eh. Wala ba doon na portion doon na pwede niyong gamitin for your own flood control interventions? Kasi meron din naman mga area dyan na hindi under DPWH eh. Ami, alam nyo, unfortunately, no, because of the controversy, ang flood control projects ay hindi po isinama sa menu ng pwedeng paggamitan ng local government support fund. No? So, ang kasama sa menu ay halimbawa mga medical equipment, hospitals, farm-to-market roads, multipurpose buildings. Talagang hindi po isinama ang flood control projects. Again, because of the controversy that our country is facing when it comes to the flood control anomalies. Kaya nga ako po, sana talaga ay magkaroon na ng closure itong mga issues sa flood control. Kasi although nagkaroon ng very negative connotation na ang salitang flood control, ang katotohanan, kailangan naman talaga natin yan. Kailangan natin mag-improve ng mga drainage systems, mga pumping stations. Ang problema nga ho, nagamit sa maling paraan ang pondong inilaan ko para dito. Sir, you mean So under phase 1, ano yan? Yung sinasabi niyong phase 1 for the integration of flood control in Metro Manila. Anong ibig sabihin yan? Saka gaano katagal yan? Kung phase 1 yan, ano ba yan? What will it entail? Anong makikita ng mga tao? Drainage master plan po ito, Ami. This is Ami, right? Sorry, yes. I'm just basing it on your voice, Ami. Pasensya na. Yeah. So, kanina nga po na pinareport natin ng DPWH. So, nasa initial phase pa lang siya. No? And we know it will take time, it will take funding dahil buong Metro Manila nga ito. But importante, maandar siya kahit yung phase 1 man lang may ma-present sa amin. Phase 1 is the feasibility study. Ano yung mga pwedeng i-interconnect, gaano kalaki ba dapat ang mga drainage systems. Because we are all currently using yung mga naikabit in the last 10, 15, 20, 25, 30 years. So kami sa San Juan, again, I can speak for San Juan that we have been upgrading specifically dito sa mga low-lying barangays natin. So ito yung dapat na ginagawa sa iba't ibang bahagi nga ng Metro Manila. But halimbawa kami, ang boundary namin, Mandaluyong, QC, and Manila. We have to ensure that once it goes beyond our boundaries, so, mag-interconnect pa rin yan. Kasi nga sa ilalim naman ay connected talaga ang mga drainage systems dapat. Pero only a master plan will ensure the interconnection because possibly, again, pag mayroong mga DPWH projects or even local government projects na ginagawa, ang tanong, pag ito ay lumagpas na sa boundary ng LGU, nag-interconnect ba ito? Diba? Nag-harmonize ba ito as it flows to the other LGU? So that's part of the importance of the master plan to see nga kung talaga bang yung tubig natin ay magfo-flow beyond yung borders ng LGUs. Sir, klaruin ko lang. So, you mean hanggang ngayon na meron pa rin general moratorium on all flood control projects? Kasi it's Yes, understandable na na nung pumutok itong issue ito last year, magkakaroon suspension to review yung processes at yung systems and to plug all the gaps. Pero it's been more than a year since pumutok ng issue. You mean there's a general suspension on everything involving flood control? Sa ngayon po, wala pa rin siya in terms of implementation. Kasi nga, yung budget yung current budget ay talagang connected pa rin dito nga sa mga nangyaring anomalya. Kaya kami ako personally, umaasa ako na malift na itong moratorium. Yung mga na-implement na existing project, ito pa yung mga savings ko from previous years. Pero yung current budget, hindi pa nga nakakapag-implement. At it is because also of all the controversy that we have been experiencing. So ako nga po, if you ask me, sana talaga magkaroon na ng closure. Because kung walang closure at mananatiling nakahold ang pondo, paano naman po natin i-improve yung mga drainage systems po natin. Kami sa San Juan, I need 2 more pumping stations sa Long F. Manalo. So, yan po ay base na rin sa mga studies na isinagawa namin dati.
at kinakailangan din po ng improvement ng drainage sa ibang mga barangay pa. At yan po, no, talagang inaasahan namin na sana nga po ay muling maipatupad na ang fondong inilaan para sa flood control. Pero talagang dapat naman na mabantay ng mabuti po ito. No? Yeah, Sa San Juan, I can honestly say, wala ko kaming ghost projects. Alam po yan ng aming mga constituents at well implemented ang mga proyekto ho namin. That's why we are seeing that compared to previous years, nagkakaroon po ng marked improvement pagdating po sa aming flood mitigation. Of course, there's still a lot to be done. We know that, we recognize that. Pero nakakita na tayo ng improvement Yeah. talaga pagdating Yeah. po sa But- pagbabaha.